Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin yung nakaraan na issue regarding sa isang teacher na nangyari ito sa sa isang classroom na siya ay nahimatay at nabagok yung kanyang ulo at dahil doon kanyang ikinasawi. So, issue po ngayon ito sa buong Department of Education, kahit sa aming school, pinag-uusapan po itong pangyayaring ito. So, ngayon po nag-issue na po ng official statement ang School Divisions Office of Muntinlupa dahil ito po yung nakakasakop na division sa lugar kung saan nangyari po yung bagay na yun. Dito po sa DepEd Tambayan, Philippines. Official statement from the Schools Division Office of Muntinlupa regarding the passing of a public school teacher during a classroom observation. So, noon, nangyayari po ang classroom observation mga katuto ay 4 times. Parang ngayon, na-decrease siya ng 2 times na lang. So, kailangan mag-classroom observation teaching ng mga guro kaharap yung kanilang mga head teachers or principals or kung sino man po yung umahawak sa kanila sa lugar or sa eskwelahan kung saan po sila nagtuturo. Sinabi po dito sa Republic of the Philippines Department of Education at National Capital Region Schools Division Office of Muntinlupa City. Ito na po yung pinakang content. Babasahin po natin at pag-uusapan natin kung ano po yung action or yung pong sinabi dito po sa official statement ng Muntinlupa. Okay, Division Office of Muntinlupa. Ito po ay dated January 7, 2026, ngayon pong bagong taon lamang, Sabi po nila, "It is with deep sorrow and heavy hearts that we share the tragic news of the passing of our esteemed teacher, Miss Agnes Buenaflor, okay, who lost her life while fulfilling her dedication to education within our school community on January 7, 2026. Miss Buenaflor, Miss pa po ito, wala pang asawa, Miss Buenaflor was not only a remarkable educator but also a cherished mentor who profoundly impacted the lives of countless students and colleagues alike. In response to this unforeseen event, staff from Pedro E. Diaz High School acted swiftly. Ayan po, Pedro E. Diaz High School sa mga nagtatanong. Administering first aid and ensuring that Miss Buenaflor was transported to the hospital for urgent medical attention. Despite our collective efforts and hope, we are heartbroken to report that she did not survive. So nakakalungkot naman po mga kababayan or katuto na ganun po ang sinapit ng ating isang mabuting guro. As we mourn the loss of a beloved member of our educational family, we wish to extend our heartfelt condolences to her family. The entire school community is united in our commitment to offer unwavering support to them during this incredibly challenging time. We recognize the profound grief experienced by all who knew Miss Buenaflor, and we encourage our community to come together in solidarity as we honor her legacy. We ask for your understanding and respect for the family's privacy as they navigate through this heartbreaking loss. With deepest sympathy, Violeta M. Gonzalez, Officer in Charge, Schools Division Superintendent, Division of Muntinlupa. So yan po mga katuto yung sinapit ng isang teacher, ng isang guro, hindi niya man lang siguro na tikman yung kabuuan ng SRI niya, pero kidding aside, condolence sa kanyang family, sa kanyang mga naiwan. So Miss Agnes Buenaflor, dalaga pa, wala pang asawa kasi miss pa lang 'yon. So, condolence. Okay, shout out sa mga taga Muntinlupa. Reaction ko dito sa nangyaring to, sa issue na ito, mga katuto. Siguro, hindi naman lagi nangyayari ito.
Siguro meron siyang mga hindi pa natin alam kung ano yung mga dahilan, pero in my own opinion, meron siguro siyang, underlying mga sickness, siguro minor or major sicknesses, gano'n. Tapos na-trigger because of, yung CO niya, yung classroom observation niya. Kasi minsan itong classroom observation siyempre hindi naman lahat ng teachers 'no, nawawala na yung daga sa dibdib o yung kaba sa dibdib. Meron at meron pa rin na kaba sa dibdib. So siguro nag-trigger ito ng kanyang, pagkahimatay, especially miss pa lang 'no, bata pa. So ang nangyari ay natumba tapos tumama yung kanyang ulo, nabagok dahil sa gano'ng mga pangyayari nga 'no, na-trigger. So yung pagkabagok po, para malinaw lang sa mga nanonood, yung pagkabagok po ng kanyang ulo ang kanyang ikinamatay, okay. Kung meron mang nangyari prior to that, wala pa pong nakakaalam. Pero siguro, sa kanyang pagkahimatay meron po talaga siyang or meron na siyang underlying reasons or sicknesses bago pa mangyari yun. So hopefully 'no, wag natin isisi lahat sa Department of Education, sa staff 'no, yung mga nangyaring ito dahil gano'n talaga. According to Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for every season under the heaven. So nangyayari na merong panahon ng kamatayan, merong panahon na may mabubuhay, may papanganak, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pagtatanim. So panapanahon lang po 'yan mga katuto, and at this time panahon na po, ni Miss Agnes Buenaflor, okay. So lahat naman po tayo darating diyan, pero 'wag naman po sana sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero of course, we don't know the mind and will of the Lord, mga kababayan, mga katuto. So yun lamang po yung aking reaksyon at yung aking gustong i-share sa inyo sa video na ito. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong klaseng content 'no, nag-a-update po tayo, gumagawa tayo ng videos tungkol sa mga mga gawain ng guro, mga students, concerns, 'yan, dina-address po natin dito. And minsan mga reactions din po kagaya nitong video na 'to, and of course yung pong mga iba pang mga random videos. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong klase ng content, baka puwede pong ipakita po ninyo yung inyong suporta sa ating channel mga katuto by hitting the subscribe button and yung notification po natin para updated po kayo lagi sa mga content na ilalabas natin sa ating, channel. Once again, this is Kuya Mike. Peace out.